bata kayo. Yung kapatid mo, supposed to may kasalanan. Ganito po tayo. Hindi naman po kuhusgado. At least, kung yan ang paliwanag mo, hayaan mo si Judge ang mag-desisyon. But for the meantime, you are properly identified. Your name is in the warrant of arrest. Hayaan namin ang husgado sa Bacolod. Ilonggo ka? Babayan ang pantatay. Nagantingin natin. Sa Jose. O sige. I-ano nyo to. Ibiyahe ka agad. Huwag nyo nang patagalin. Ibiyahe ka agad sa aeroplano nyo na yan. Pero mo nakasakay ka na ba aeroplano? Isang beses. Kaya gagawin natin dalawa na. Teka lang, ito pang isa pa tayo. Ito yung marami akong text na nakuha sa inyo kahapon. Tinatanong ako ng media. May isa pa. Ano ba nangyari doon sa isang chairman na nagpaputok? Yan. Kamo, Sa Tondo. gusto ko naman, District 1. sinabi ko doon sa mga pulis natin, kailangan harapin ni chairman yung taong bayan. Nagtatanong mga taong bayan, ayan natin siya makapagpaliwanag ng kaunti. But for the meantime, immediately, I just want to put this on record. Immediately after the incident, the leadership of Precinct 1, o Presinto 1, took action on it and arrested Barangay Chairman Rodelio U. E. Castro. Ngayon, siya naman din, para lang sa kalaman niya, tanongin niyo na rin siya mamaya, kung meron kayong gustong isyete, bala na kayo. Basta ang importante sa amin, nagpaputok, alarm scandal, o illegal discharge of firearms. In a situation which we don't know because we are not participants of it. But there is a discharge of firearms. Whether it is legal or illegal, it is not up for me. But to secure the general population, the presumption is may ginawang mali. Kaya, the Presinto 1 at ang SMART, yun. Gusto ko lang, kasi tinatanong niyo ako kahapon, marami nag-text sa akin dito. I will not mention na lang kung anong nangyari. Inaresto agad ng siyudad ng Maynila through MPD. Chairman, Chairman, wala ka naman baril dyan. Good morning. Ay, gusto rin ni Chairman tanggalin yung face mask niya. O sige, Chairman, good for you. I'm happy for you. I don't want to... ikaw ang nasa sa iyan. O ngayon, yung mga tanong niyo sa akin kahapon, hindi ko naman masasagot. Now, to find the truth or not, it is up for the judge because cases were filed against already kay Chairman. Pero proseso na siya. Pero may paliliwanag naman siya. O ikaw nang bahala. O Chairman. Hindi na, ito na. Ayan. O sige na. Si Chairman muna, hayaan natin siya, ha? Ito na yung pagkakataon mong ma-address ang publiko. Okay. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa ating butihing Mayor Isko Moreno, at sa ating napakaganda, talaga na nagtita, yung ating Vice Mayor Chispa. At sa inyo po, magandang umaga po sa ating lahat, no? Lalong-lalo na nandirito at saka doon po sa mga manonood. So ipaliwanag ko lang po yung nangyari pong insidente noong nakaraang Sabado, kung saan tuwing Sabado po, sa Monday po, ay nagkakaroon po kami ng clean-up drive. At dahil po may kautusan ng ating mahal na mayor ng Lungsod ng Maynila na magkanda ng clearing operation, magkanda ng mga yung
mga obstruction sa ating lugar, especially sa aming barangay. So isinabay na po namin sa clean-up drive yung pag-aalis po ng mga obstruction. So alas 8 po ng umaga, nagsimula po kami sa aming barangay. So nagbigay po muna ako ng briefing sa aking mga tauhan, sa kagawad, sa tanod, kasama yung XO, at yung kasama rin po namin, yung aming mga street sweeper. So lahat po kami ay in uniform. So naka-uniform po kami. So una po namin binaybay yung yung karsada po ng Mata. So kung familiar po kayo doon. So Mata. So lahat naman po ng aming presidente doon sa Mata ay immediately nag-comply. Yung iba po, parating pa lang po kami, yung kanilang pong obstruction, like yung mga tolda, yung lamesa, ay kanila na po pinaalis. So smooth po yung aming nagawa doon sa Mata Street. And then, dumiretso po kami sa may Mayna. So sa Mayna, ganun din po, lahat po ng obstruction, ang sinisita, at yung mga naka-obstruct ng mga gamit, like lamesa, tinatanong po namin yung may-ari kung aalisin nila o kami na lang ang mag-aalis. Yung iba naman, nakikiusap sa amin na, sige, kunin nyo na. Kaya doon sa aming clearing, meron po kaming dalang kariton. Yung postcard po. So lahat po yun, tinatanggal namin, pati po yung mga halaman na naka-obstruct doon sa daanan. So smooth po, napakaganda. Hanggang sa nakarating po kami sa Lacson Street, medyo malaking karsada, kung saan, pagdating din po namin doon, very cooperative, yung aming mga residente, yung mga tolda, yung kanilang mga harang, lamesa, maging yung kanilang pong gamit na motorsiklo, ay kanilang pong ginigilid. So very cooperative ng aming residente along Lacson Street. Then, dumiretso po kami ng Pacheco, ganun din po, dumating kami, maayos na po, at talagang siguro po dahil sa may kautusan yung ating butihing mayor at nandoon din kami sa barangay. So sumunod po. So hanggang sa nakarating po kami sa kalsada ng Osmeña, ganoon din po. So lahat halos pagdating nga namin medyo konti na lamang po yung aming nasisita. So talagang sumusunod yung aming mga residente along Osmeña. Then pagdating po doon sa may Albatros Street, bumalik na po kami sa aming barangay. So para naman po makainom ng tubig yung aming mga kasama. Tapos sa payang naming almusal, pabili lang po ako ng pandesal. So pinag-almusal po yung aking mga kasama. Then after po noon, in a minute, lumabas po ulit kami at pumunta naman po kami sa gawing likuran ng aming barangay. Yung po yung Amethyst Street. Doon po sa Amethyst Street, una pong dadaanan namin, makikita na padadaanan namin, yung Opal Street. So doon sa Opal Street, so lahat ng mga lona, pinagtatanggal namin. Kasi po, Mayor, yung aming pong barangay, mga eskinita, karsada, ay pinalagyan ko po kagad ng street light. Sa akin po, meron po kasi akong prevention, po crime. Basta maliwanag ang lugar, mayroong prevention. So, pinagtatanggal ko po yung mga lona, yung mga tolda, pero, as I said, pinakausap po namin yung aming mga residente. Pinapaliwanag po sa kanila kung bakit. Then, nung matapos po kami sa Opal, balik po kami sa Amethyst Street, nagpatuloy po kami, hanggang sa nakarating po kami doon sa tapat po ng bahay, babanggitin ko na lang po yung apelido ng mga Valdez sa aming lugar. So, alam ko kung sino man po dito yung mga nakakanood o alam ko kilalang-kilala yung pamilya Valdez. So, pagpasok pa lang namin doon sa tapat nila, meron kagad, I think, siguro pwede kong sabihin may konting resistance, kagad yung tatay, yung Ben Valdez, na kinausap ko naman siya na, tay, alisin na namin yung tolda ninyo. At ang sagot niya sa akin,
bakit kami na lang lagi ang pinag-iinitan ninyo? Actually, kung mapupunta kayo doon sa Eskinita na Amethyst Street, yung pong tapat ng bahay nila, yung buong Eskinita, nilagyan po nila ng lona. Talagang binubungan nila, as in, yung lona, yung Eskinita. Kasi nga, nandoon yung kanilang mga piso wifi na nasa labas din po. No? Ako po, meron po akong business. May negosyo po ako. Pagdating po sa mga nagninegosyo naming mga residente, malambot po yung aking puso. Pagdating po. Kaya lang, sabi ko nga, meron tayong sinusunod pa rin. No, ng patakaran. Kaya kailangan din po tayong sumunod. Ha? So, ganun po, yung pag-usap namin ng tatay, yung Ben Ramos, na bakit lagi nyo na lang kami pinag-iinitan? Tapos tinanggal niyo yung street light namin dito. Ang paliwanag sa kanya, tay, yung pong street light dito ay nagdiyab. Doon po sa tapat ninyo nagdiyab po. Nasunog po yung wire. Kaya pinatanggal ko po. At hindi ko na po alam kung bakit po nagdiyab yung street light, yung wiring po. Ang style po ng aming street light sa mga Eskinita, 2 linya po ng wire parallel, and then bawat may sakit yung ilaw, no? So nagdiyab po yun, yung wiring na po na yun. Kaya pinatanggal ko po. Kaya pinaliwanag ko naman po sa kanya. At nandurong po yung misis ni Ben, at nandurong po yung anak niya na si Hazel, yung nag-upload po ng video. At yung mismong Hazel po na yun, ang nagsabi na, sige, tanggalin nyo na yan, tanggalin nyo na. Ganun po. Kaya ako po, inutusan ko na po yung aking mga kasama, yung aking mga tanod, may dala rin po kaming hagdan, pinatanggal ko na po. So wala namang pong resistance na nangyari doon, wala namang pong kaguluhan, kaya ako po ay nagpatuloy doon sa Amethyst Street. Kinausap ko na po yung mga residente namin na mga susunod na merong obstruction. No? Katulad po nung natapat ako sa bahay ni Paginto, meron siyang isang lamesa, kinausap ko, sabi ko, anong gagawin natin dito sa lamesa mo? Naka-obstruct. Sabi niya sa akin, Chairman, kunin nyo na lang po, hindi ko na gagamitin yan. Okay, sige. Maya-maya po, medyo malayo na po ako ng konti doon sa mga Valdez, sa bahay. Tinawag po ako ng isang kagawad. I think si Kagawad Bayan. Kasi hindi ko naman nakita yung pagtawag niya sa akin. Hindi ko narinig. Ang nakarinig yung isa naming residente na sabi, tinatawag ka ni Kagawad. So, bumalik po ako doon sa pinanggalingan ko doon sa mga Valdez. Then pagdating po doon, Antimano, pagdating ko, yung aking tanod na driver ko rin po, tumakbo sa likuran ko. Tumakbo. Sinusugod na po nung mag-ama. At ang ginawa ko po, hinarangan ko po. Umawat po ako. At ang naitulak ko po ay yung isa kong tanod na may hawak ng hagdan. Naitulak ko po yun papunta doon kay Alvin. So para maintindihan nyo lang po, no? Ang itsura po ng Alvin, ang trabaho niya po ay bouncer. Malaking tao po siya. Malaki po. At kasama niya po yung tatay niya na pag-awat ko po, kasama na po akong binura. At hinablot po ako nung Alvin. At hindi ko po napansin, nung nasa presinto po ako, na kalmot niya po ako. No, doon sa paghahawak, pagtulak ko doon sa aking tanod. Para itulak yung talent ko papunta sa kanila. Hinablot niya po ako at ang sinasabi niya, Piti, lagi na lang kami ang pinag-iinitan ninyo. Lagi na lang. Tapos direct siya, sinusugod niya, ako na. Hindi na yung talent ko na nasa likuran ko. So ito po yung buong kwento, no? Para po sa kaalaman po ng lahat. Ang ginawa ko po at that time, dahil po ang pagitan namin ay isang layo lamang po. Ang ginawa ko po, may dala po akong firearms na lisensyado with permit to carry o PTC-4. No? So ang ginawa ko po, binunod ko po yung aking firearms at hindi po yung firearms po hindi po nakakasab. Unload po siya, hindi po nakaload. Pero dahil po
ang bilis ng pangyayari, sinugod ako. Ang ginawa ko, doon mismo sa lugar na yon, doon ko kinasa. At mabilis ang pangyayari. Segundo, pinuto ko kagad sa lapag. Para ang nasa isip ko po noon, Mayor Ed, umatras sila, mag-ama. Pero sa isang putok, hindi po. Hindi ko alam kung ano nasa isip nila na, hindi kami tutuluyan ito. Kaya mabilis po, isang putok, then sugod, putok ulit ako ng isa sa lapag, puro lapag po. Wala po akong tinutukan, wala po. Puro lapag. Nakatatlong putok po ako, puro lapag. At para po sa kalaman ng lahat, ang ginagamit ko pong bala ay yung hollow point. Alam niyo po, isa sa karakteristik ng hollow point, yung pag tumama sa isang matigas na bagay, hindi po ito basta-basta tumatalsik. Kumakapit po ito. So, isa po yun sa karakteristik. So, doon lang po ako. At pagkatapos po ng 3 putok na yon, patuloy po yung kanilang pagsugod. At meron po akong isang residente, Mayor, babae po. Hindi ko maano yung mukha niya. Sobrang nervous niya na hindi ko alam kung umiiyak. Chairman, hinatak ako sa damit. Chairman, di tayo. Kukuyugin ka ng mga yan. Kukuyugin ka, hinatak po ako. Hanggang sa makarating po kami sa iskinita ng 4th Street. And then, hinatak nila ako sa Rodriguez Street hanggang sa makarating kami ng barangay. At pagdating po doon sa barangay, ginawa ng sekretary ko, binigyan agad ako ng tubig na malamig. Pinainom ako. At ang instruction ko sa aking sekretary, tumawag kaagad ng pulis. Dahil alam ko na po yung susunod na mangyayari. So, muli po, ako yung nagpapasalamat sa ating butihing Mayor, Isko Moreno, at sa ating vice na nabigyan po ako ng pagkakataong magpaliwanag sa inyo. Although, ang pangyayaring ito ay nasa korte na po. So, muli po, maraming salamat po sa inyo. At hindi ko po intended na manakit ng tao kailanman po. Wala po ako sa ganung posisyon. Thank you, Maraming Chairman. salamat. And I hope you're happy to explain your side so that later on, kung ano yung mga kontra-akusasyon, di ba? I hope magkabati-bati kayong magkakabarangay at pagka humupa ng tubig, nilinaw na rin. Gagang umaang na sana ang mga damdamin ng bawat isa because at the end of the day, kailangan natin maglinis ng Maynila. Kailangan natin mag-ayos. Kung tayo ay gusto natin mamaliwalas, city, barangay, at community, kailangan makiisa. Mas maganda talaga pagka may kusa. But that's why you were called here because so many questions thrown to me. At least ikaw na mismo na sumagot. O ngayon, kung meron kayong gustong katanungan, handa ka bang sumagot sa mga ayaw ko nang pipilitin, pare. Basta importante kung feeling mo na ikay na pagkakaitan ng kapaliwanagan dahil sa mga kwentong kung sino-sino, this is the time. Welcome to Bulwagan ng Maynila. Ito ang Bulwagan. Ito, Pat. Usaping tuli. Tuli. Okay, Chairman. Kita ka na sa gate. Ay nga ka muna, Chairman. Medyo painit ka pa eh.